Recording in progress. Okay. Good evening everyone. No? Padayon ta. Sin tumiyagi na may nigawas nga footing last May 2022. Karon mabalik na po ni. Okay. So ingani ra ang analysis sa footing. Importante lang na kay idea kung saan pagdrawing sa footing in 3 dimension. No? So, kani nga problem. Square footing, 2.4 by 2.4 by 0.45 meter thick. Supports a rectangular column, 0.35 by 0.4 at its center. So, ang yung column nasa center of the footing. Did load at service conditions. So, wala pa ni factor. Wala siya gihatag nga load factor combination. So, imong gamiton ani murag daan no 1.4 and 1.7. So, kung di mo gawas i-try nimo 1.2 and 1.6 pero pag walang factor niya gihatag normally that is 1.4 and 1.7 yung gigamit na. Concrete cover to centroid of the steel reinforcement. So up to the centroid dili siya clear cover. What is the wide beam shear stress? What is the punching shear stress? And the number of 20 mm diameter bars required for critical moment. So saan mo pag-drawing sa 3 dimension? Ani nga footing? Ingan na siya, di ba? 2.4 by 2.4, then ang thickness niya is 0.45 total depth. So total depth na siya. Ang iyang reinforcement ana more or less na dire dapita na nara dire. Ana. Ba. So kani nga distance gikan sa center ana maning cover up to the centroid of the reinforcement kani nga part no. Kani sa taas mo ni karon ang imong effective depth. Diba? Kay total depth man na siya. So, total depth is different from the effective depth. So, ang ipangita sa problem is what is the wide beam shear, what is the punching shear, and the number of reinforcement. So, saan man ng wide beam, saan man ng punching shear stress. So, na kay 3 dimension. Tapos, yung loading, 1.4 dead load plus 1.7 live load. Given man ang dead load and live load, ang nakabutang is service condition. So, unfactored pa na siya. So, kaya imong i-multiply o load factor. So, di ba pag nasa loading sa ibabaw, since kaning footing is naman na siya sa ibabaw, naman na siya, ang ilawom sa imong footing is soil. So, may tabuan na is ang soil mo react. No, ilaw man niya. Ang ilaw man nga soil lang atong analyson. Yeah. Kani nga portion soil ni. Ana. Katong soil nga ibabaw sa imuhang footing. Wala to mo add lang to sa iyang total weight, no? Pero wala man siya gihatag nga depth of the soil above the footing. So we will not consider the weight of the soil ibabaw diya sa imong footing. So kung imong butangan og load ang imong column, no, ang imong footing mo react. So may reaction sa imong footing. Of course, nga na. No? Kaning soil sa ilawom sa footing, mo react na siya. That is upward. Okay. So, manakaroon ang gitawag nato nga
pressure. Okay? Since ultimate ang imong load, so ultimate pressure. So pressure is also a stress. So sa may definition sa stress, force gapon. Force over area. Stress is force over area. Nga na may tabo sa pressure at the bottom of the footing. So kung ay pressure at the bottom of the footing, the forces acting on the footing are ingani na load, then na ay pressure sa ilawom. No? Kay naman siya soil, there is sa ilawom that supports the footing. So, na kay pressure. The pressure is the force over area. Kaya ang pressure is also same as stress. Nga nara. More na yung mga forces acting on the footing. Then what will happen? Unsay mga stresses nga ma-develop karon sa footing. No? Nana siya mga forces. Ang load sa column o ang reaction sa soil at the bottom. So may mga stresses karon ma-develop sa footing. One is punching shear stress. No? So punching shear stress, ano lang na siya? Imong buhaton ana, murag imo siyang i-slice. No? Slice nimo ang footing around the column, mamaning column, kaning part column. Imo siyang hiwaon diya. No, sa man nakadako ang imong hiwa, magsukuha lang ang distance ana equal to d over 2. No, d is effective depth of the footing. D over 2. Diri po sa ibabaw, gapon d over 2. O, d over 2. No? So kung kaning nga column side is labila na to C1, column dimension C1. Ang column dimension diri dapita is C2. So sa man kadako ning imong i-slice nga part of the footing, diyan nimo makita ang critical section for punching shear. So C1 plus D over 2, D over 2, so may mo ning C1 plus D. Diri po dapita C2 plus D over 2 o D over 2, so may mo ng C2 plus D. Nga na kadako, no? Ang imong i-slice around the column. So kung punching ka around the column, mo siyang hiwaon. May mo din na i-drawing sa 3 dimension, you can easily analyze the punching shear stress. So isa na sa mga stresses sa footing, punching shear. Isa pa may uban nga stresses sa footing, beam shear. Kung beam shear, hiwaon gyapon nimo ang footing gikan diri sa side niya ana sa kalayo na. This is distance D. Distance D ang gilayon, hiwaon nimo siya diya. So kanang hiwa ang naatong buhaton. Later on sa mga drawing, depende na sa imong selection kung unsa imong i-analyze nga drawing. Okay. So pag beam shear, that is distance D from the face of the column. So duha ang may tabuana. Pwedeng parallel sa ang imong hiwa sa critical section for beam shear, parallel sa dimension C2 or parallel sa dimension C1. Pwede sa direct. Ana. Critical gihapon na siya sa beam shear kaning hiwa. Kung ang imong distance ana gikan diri sa face of the column is distance D gihapon. So duha ang may tabo sa beam shear. Pwedeng parallel to C1 or parallel to C2. Tapos pilion lang nimo, pangitaon lang nimo kung asa ang critical, no? So duha. Pero pag punching, isa ra ang imong hiwa around the column, diba? So muna another stress on the footing, the beam shear. The third stress on the footing is bending stress. Pag bending stress, ang imong hiwa at the face of the column. Kuha mo na sila. That is the critical section for bending. So shear stress duha, punching of beam, and bending stress. Man yung mga stresses sa footing. Kaning reaction niya diri sa ilawom, that is the normal stress, no? Pressure diya, normal stress ang tawag na to ana. Pwede po diri kadapit mo hiwa, mo slice diya. Critical section gyapon na siya for bending. So duha pwedeng diri nga side. If
Lalo na pag ito is magkaibang, lain ang iyang dimension, C1 and C2. Pero kung square na siya, na square po din mo ang column, square po ang imong footing, then pwedeng isa lang ka side ang imong analyson sa beam shear and bending. So nga na ang stresses sa footing. So pagkabalo ka na, wala na. Masolve na ni mo tanan nga problem sa footing. Okay? So number 1 ani gipangita is what is now the wide beam shear stress. Ang isa po gipangita is pansing shear stress. So kung pansing, kung saan gani pag kuha sa pansing shear stress. So kung pansing shear, ang ato lang buhaton is slice lang nato ang footing around the column. Pansing. So unsa man kadako ang slice nga atong buhaton. This side is 350. Tapos ang iyang total depth is 0.45 or ano na siya, 450 mm. Munya kay ang cover ani to centroid is pila may cover to centroid as mentioned in the problem. Cover to centroid is 100 mm. So makompute nimo ang effective depth. No? So ang effective depth if ang cover to centroid is 100 mm, so ang imong effective depth ani karon is pila man ang iyang effective depth. Cover to centroid is 100 mm. So the effective depth is 450 minus 100 or 350 mm. So kung 350 mm ang effective depth, di ba distance d over 2 na, d over 2 po sa PCAS. So d over 2 plus d over 2 is d. Since kaninga side is 350 plus d, 700 minitanan. Kanipod siya is d over 2 diha, d over 2 sa PCAS, and this side is 400. So 400 plus 350, this is 750. Nga nakadako ang imong sliceon nga part of the footing around the column. 700 by 750. When we are analyzing a pansing shear stress. Nakadako. Tapos, since na-slice na mo by 700 by 750, i-drawing na siya sa 3 dimension. Yan yung makita. Di ba? Kaninga part, kaninga drawing is kaninga portion. Kani siya. Kaninga portion ang atong i-drawing in 3 dimension. So, sa may drawing ni mo ana sa 3 dimension, na kay makita nga column, na kay makita nga 700 by 750. And so pag nag-analyze ka stress, ang imong gamiton is effective depth na lang, dili na total depth. So nga na. Siya di ba pwede kanin sa gawas akong drawingon? Pwede. Pwede sa gawas pero mas lisod man gud drawingon. No? Kung sa gawas nga portion, no? Kaning outside sa 700 by 750, so may mo nag-drawing. Nga na siya. Excuse me. O, diba? Nga na may tabuan. Mas lisod, no? Gani man yung buslot karon. This is 700 by 750. Tapos ang dimension is 2.4. So 2.4 by 2.4. Then ay pressure sa ilaw. Pwede hapon na. Pwede hapon na siyang drawing. Mo ni karon imong QU. Mas lisod compare ani nga drawing. Kaya kinahanglan mo ta mag-compute ani og force. So what is force? Stress times
area ra gyapon. Kung stress, force over area. So kaning sa sulod na lang atong drawing on. Kay masayon siya kana. So what is the punching shear stress? No? So stress is normally ang notation na gigamit is yung no? Stress is force, so punching force over area. Tapos mag-introduce lang ka og reduction factor. Now take note sa shear stress reduction factor sa old code that is 0.85. Pero sa new code that is 0.75. No? Pero normally sa mga bagong problem niya ginigamit siya og new code, yan ang gihatag ang 0.75. So kung walay gihatag 0.85 ka. Kung dili mo gawa sa choices, i-try lang 0.75. Okay, nagka-halo-halo naman ko ng problem sa examiner. So good pa ko na siya sa 2010. Kunya na ay 2015 na code. No? So of course, itong mga problem niya before, dili yung 2015 ang gigamit. No? So what is the punching stress? That is equal to force ultimate over reduction times area. Force over area is stress. Maging mo lang reduction factor kay ultimate man na siya. So unahon na to, asa man ni dapit makita ang area. Kana nga area, dili na area sa ibabaw ani. Pasabot katong area nga naay friction na hitabo. Kana siya nga side kanang upat. Kay gitulak man siya PU pababa, kanya ni-react mag-QU pataas. So, kani nga shaded area around this critical section na siya'y shearing stress nga naitabo. Nga na ang punching shear stress. So, what is the area? Area ning upat. 700 by, kung sa man kadako, kani nga portion. 700 by 350. Yan, duha ka buok. Kanipod 750 by 350. Duha gyapon. Mana na nga area. Reduction, 0.85. Kung wala sa choices, 0.75. How about kaning VU? Shearing force. Fractional force. Gitulak og PU pababa, ni-react og QU pataas. So what is the shearing force on the shaded area around? That is just PU minus. So, ang pag-convert sa pressure into force, kay force mo ng QU, pressure times area, which is 0.7 by 0.75 in meters, that is now the force. No? Stress times area is force. Force man siya. So, nanakay shearing force on the critical section for punching shear stress. Tingnan na lang. Drawing lang ang katapat. Pagka maoga mo drawing, wala na. Force over area is equal to stress. So, nara. Ang imong shearing force, VU, is PU minus. Depende na lang kung unsa unit gusto nimo ipalabas. Since kilonewton na siya, so this one is kilonewton per kilopascal. So kilonewton per square meter. So i-convert nimo ni og meter. So na naka-shearing force. Substitute nimo dere shearing force in kilonewton times 1,000 para may mo ng newton. And reduction area 700 times 350 kaninga side duha ka buok. Kaninga side 750 by 350 duha gyapon. So na nakay punching shear stress. Ingana ra ang analysis sa footing. Kung beam shear, iwaw na mo na diyan. No? Iwaw na to diya at distance D. So, you try to carefully analyze. No? Ang atong footing, square. Pero pwede magduwa sa dimong buhaton. No? 2.4 by 2.4. Pero ang atong column, rectangular. This is 0.35 by 0.4. So, duha imong punching ana.
dire parallel to 0.4 or parallel to 0.35. Asa makay critical ana. Sa tanaw nimo asa may critical. Kung di ka sigurado, so mag-analyze ka cutting the footing parallel to 0.4. Mag-analyze po ka parallel to 0.35. Duha, kung di ka sigurado. Pero kung square ni siyang column, square po ng footing, siya nasa diya, pareho ang result. So, unsa ni kalayo, ang imong i-cut equal to the effective depth. So, ang effective depth ani is 0.35. So, katungaan niya, or muna siya, distance D. Ang katunga sa 2.4 is 1.2. Tapos, ang katunga sa column, makuha sa nimo ni, katungaan ni. So, 1.2 minus katungaan ni, half of this, an effective depth, makuha ni mong nabilin diri. So, paghiwa ni mo diha, asa may akong drawingon. Depende sa imo kung asa imong drawingon. Kanang right side of your cutting line or left side of your cutting line. Depende na sa imo. Kung asa magay sa yung drawingon. Kung kaning left side imuhang drawingon, nga na ang resulta. In 3 dimension, no? So asa dapit na hitabo ang pansing shear stress katong area nga naay friction kaning dapita kana kay mo manggikat kanira, di ba? Kaning part mura na ang portion nga naay friction pero dire dapita na kay kulong apilon ni mo draw ana apilon ni mo drawing, okay? Tapos unsa may naa sa ibabaw ani katong column load PU ang ilawom ani sa may naa katong pressure which is QU. Pwede nga na imong drawing. Tapos imo ning fill-upan kung sa mga dimension. Or pwede po kanin sa pikas. No? Kung sa pikas nga drawing, nga na ra. Ana. Another ang shearing area kana. So asa man kay sayo na analyze one. Kung kaning nga part no right of our cutting line, ang force lang niya katurang pressure dire sa ilawom. Ana. Wala sa ibabaw, ba? Wala. So asa man kay sayo na drawing on. Masayon siguro ni. Compare ani kadaghan pa ka pilon pa nimo drawing ang footing. Pero the answer is the same. Ingana na siya ang analysis sa pansing shear stress. You simply cut the footing at a distance D from the face of the column. If the column is rectangular, so there are two possible critical section. Duha man ang ibang ikat ana. So akong buhato na kani makuha na itong effective depth is given, so makuha ni mong X. Kana itong ganito na drawing. So the dimension is X by 2.4. Tapos ang yang effective depth 350. Ang ilaw man niya is QU. Mora ni ang area. So balik na po ka. Since pansing shear stress is stress yapon na siya. Kadaya lang. So kani atong gamiton na. So balik na po ka sa definition of stress. So kung beam shear normally nga na lang symbol ginagamit. Force over area gapon then reduction factor. So imong area kanira nga part.
So that is, area is 2.4 by 350 meter man na. So 2,400 by 350. Reduction factor 0.85 or 0.75. Old and new code. So na. How about ang shearing force? VU. Ang pag-compute sa VU. VU is katong shearing force nga ma-develop dire. VU. Since ang pressure lang ang force ani, so ang imong shearing force ani is pababa. No matter of the direction, wala problema na siya. So shearing force. No? So saan na pagkuha? Summation of forces. Murang nag-summation of forces ka, vertical. Summation of forces vertical, ang mugawas ana is VU, which is downward, equal to, sa may upward niya, ang pressure, i-convert na to force, multiplied by area. So, ang area sa area nga na ay pressure is X times 2.4. Na naman tayo value sa QU, so makuha ni mong VU. Nga na ra, pagkuha sa shearing force. Stress is force over area, shearing force, tapos area reduction na nakaipansing shear stress. Diba? Siya, mo na ba na ang critical? I-check na to. Pwede sad, dire ang imong cutting. Yeah. Distance di gyapon. So katong nga ani 0.2, 1.2, 2.4. Unsa may nigawas nga stress 0.62. Oh, kung parallel sa 0.35. Kung parallel sa 0.4 ang cutting, itong kaganiha 0.64. So ang critical is, may tanaw mo critical 0.62 or 0.64. Of course, 0.64. Itong dako. Ito yung critical beam shear stress. So, sa may nakita nimo karon, kung rectangular ang column, ang critical, katong parallel sa longer side, no? Parallel sa 0.4. Kaya ang parallel sa 0.3, ni gamay man. No? So, katong parallel sa longer side. Or para makasigurado ka, walang duwa na lang buhatan. Okay? How about sa bending stress? Sa bending stress, dili ka mag-cut at the face of the column. No? Mag-cut ka diya at the face of the column. Unya kani nga part of the footing nanay pressure sa ilawom. So may tabuan na mo bend na diri. Mo ni karon ang ultimate moment, no? Tungod sa katong pressure diri sa ilawom nya iyang i-bend, iyang itulak. Maringan na. Kung tanaw nimo sa side kani wala na siya. Kaya may pressure diri sa ilaw. So nga na ra. For bending stress, ang imong buhaton is i-cut nimo ang footing at the face of the column. Kung rectangular ang column, adua gyapon ang posibleng location sa critical section for bending. So moment. So pagkuha sa moment, ilaw ani pressure. Pressure is kilopascal. Pag ang pressure i-multiply ni mong area, mahimo na siyang force diya sa center. No. Pag ang force i-multiply ni mo sa arm, mahimo ng moment along this line. Yan na, may taba na. So the moment is pressure times area. So ang area ni mo kaning apart. 1.025 by 2.4 times the arm. So mahimo na siyang moment. So, moment is QU times area 1 point. Itong area nga na-pressure sa ilawom para ma-develop nga moment is
1.025 times 2.4. Ang center ana dire. So moment arm katunga sa 1.025. So 1.025 over 2. Na kay ultimate moment. Tuma na yung maximum moment. Kunya kung tanaw ni mo na siya diri nga side, tanaw ni mo na diri dapita nga side, ang footing, ang imo makita na is rectangular beam lang. Na ang iyahang width is 2.4 or 2,400. Design ni mong reinforcement. This is effective depth. 350. Nga na ra. Rectangular beam na siya. Nga singly reinforced. Then you can design. Nga naman kay moment. So kung na kay moment, sa ang pag-design sa reinforcement. So ang cross-section is, kita na nato rectangular. Nara. Tapos na tayo moment, na tayo dimension, na effective depth. AS is rho BD. Asa man nagikan ang rho, kaya ang BD given naman na. Ang rho, makuha nimo sa kanang equation. We're designing a singly reinforced beam. So we will assume na it is under reinforced. So naman tayo nakuha nga moment. O natay BD, natay value ani, kini constant. So makuha nimo omega. Omega is rho Fy over Fc prime. 0.0051. Ang minimum is 0.0509. So ang gamito na to. Pero kung less than is ang minimum, ang gamito nimo dali is minimum. So naka ES, number of bars, ES over area of bar. That is how to analyze a footing. Balik-balik na diagram siya. Para na. Factored loads. So di na ka mag-multiply og load factor aning dead load and live load kay factored naman na. Katong gaganiha is unsa man tong ganiha? Column service load, no? Tapos cover to centroid na napod. Tapos napod siya ay wala siya ay total depth. Kaya mo na gipangita. So gibaliktad. Ganiha pangitaon nato ni mga stresses. Pero na ay thickness. Karon na ay stresses pangitaon ang thickness. Jadi baliktaran rin mo. Same drawing pero anon. Anon na siya. Now, ang imong effective depth ani anon gyapon. Imong effective depth is anon. D. Pero ang cover to centroid na 100. So pag makuha nimo ang D, ang imong H is D plus 100. So D ra ang atong target na. Sa may loading ani nga footing. Sa may yang loading karon. Na gatag man sa problem. Pero walay factor kay giingon naman dito na factored loads na siya. So pag nakoy load diha, nakoy reaction dere, force over area. Asa dapit ang akong punching, diha, around the column. I-drawing na ko siya in 3 dimension. Kung sa may forma, ingana. Di ba? Balik na siya. Tapos, punching shear stress, force over area. Given ng allowable punching stress, ihatag na siya. Punching or beam shear stress, ihatag sa problem. No? Another term sa punching shear is two-way shear stress. Kung may siya two-way shear stress, meaning punching shear stress na siya. So, kani siya given, ay sa may mong area, kani nga part. Pero function of effective depth. Kaya wala man tayo thickness, so wala tayo effective depth. So, mahitabuan ni kani nga size is column dimension 400 plus D. Dire po 400 plus D. So, ang mong area, 400 plus D times D, kani nga part. Ya, duha. Ya, kani kay 400 plus D times D mangyapon. Then duha po. So, upat tanan. Tapos ang imong shearing force, function of D. Summation of force is vertical. So, ang shearing force aning shaded nga area is PU minus QU. Tapos ang iyang area, 400 plus D by 400 plus D. In meter, 0.4 na siya. So, ano ng D?
Substitute ni mo dali. Given man na, allowable. O, tapos ang imong area is 0.4 plus D times D. Pat kabuok. You can solve the effective depth. Thickness, that is D plus D cover to centroid. Nga na ra. Tapos ang beam shear. Iwaon na po ni mo niya. Wala ni problema kay square man. Square po ang footing. So, sa nasa ka mo hiwa, mauray resulta. Tapos drawing. So, yung drawing diyan. Kani. So, distance D, 0.2. Katungaan ni 0.2. Kay 1.2 magkatunga sa footing. Tapos, ang imong X, mahimong in terms of D. Ang imong X, in terms of D, ang imong shearing force, a function of D. Substitute nato diha, given ang allowable beam shear stress. So, ma-convert na nimo into thickness. Nga na ra. So, sa pamadong isang gipangitaan. Minimum thickness required for diagonal tension. Diagonal tension is another term na po na siya sa pansing shear. Diagonal tension, two-way action, or pansing shear, parehas lang na sila. Kani 1.76 megapascal. So, i-convert niyo mo kilopascal kay kilonewton meter man itong shearing force. Meter ang area. Minimum thickness for wide beam shear. Muna ito yung kadua. Minimum thickness for maximum moment. So, binding. Asa ka nilapit ang binding makita? At the face of the column. May mga po siyang ikat diya. Moment. O kanina, i-value. Kaya naman tayo value katungan. So, ang imong moment na ay numerical value. Dili siya function of D. Tapos, ano nang imong D na nakay moment, no? Sa equation sa moment, makuha nimo ang D. Siya sa manggikan ng omega. Pag-compute man nimo ng omega kay naghatag man siya og sa may hatag niya sa problem. Naghatag siya rho. Na siya gihatag nga rho. Maximum still ratio for moment. So, muna yung gamiton nga rho. At 0.021 nga value of rho, ma-compute ni mong omega. Muna na yung value omega dari, ang mabilin is effective depth. Plus covering, so na nakay total depth. Na nakasayon ang problem sa footing. Kana siya? Column load, service load. So mag-factor pa ka. 1.4 o 1.7. Thickness ang ipangita. Pareharaga pa, no? Thickness. The number of bars. Pero ang drawing is, sama ng drawing. Ang nag-support sa imong footing is piles. Nigawas na siya May 2022. Tumiyagi na exam. Nigawas na siya. So 400 by 400 column is supported as shown. The column carries the following service load. Minimum cover to centroid. So magamit na siya pagkuha sa thickness. Allowable stresses, beam shear o punching shear gata. What is now the thickness at critical beam shear? Thickness at punching shear. The number of 20 mm diameter bar required for maximum moment about x-axis. No? So, nasa igatag nga x-axis. Ay, yung drawing is nga lang. Okay. So, sa may mong loading, 1.4 plus 1.7 live load. So, para asa man na. Dili man soil ang mag-support sa imong footing diri kanimang pile. So ang atong force sa ilawom ang reaction sa pile, dili pressure sa soil.
Patong kaganiha, wala may pile. So ang imong reaction at the bottom of the footing is the pressure of the soil. So saan pagkuha ng reaction sa pile? Na naman load. Kanya kung tanaw ni mong drawing, symmetrical man siya. Meaning, ang arrangement sa piles are equal distances from its center, symmetrical. So what is the reaction? Ano lang, force over number. The total load over the total number of piles. Siyam kabuok. Muna ng reaction. So, ingan na ra. Nanakay, kanang R sub U, marag equivalent pa sa QU, patong pressure sa soil. Kung spread footing, meaning soil ang nag-support sa footing. Kani, tungod siguro kay humok ning soil dire, so butangan pag-pile. So, ang nag-support sa imong footing is ang pile. So, reaction sa pile lang imong computon. Pero ang punching, beam shear, and bending location for critical section, mao ra gyapon. So, asa man dapit ang punching ani? Ang punching ani, mao ra gyapon ang imong buhaton. Maghiwa gyapon ka around the column. Punching gyapon na. Ang beam shear, ana gyapon. Or dire dapita. Depende kung asang critical. So, dili pareha og square ang column pero ang footing is rectangular, di ba? Kay 1.8, 1.2, so 3. Kani 2.4, 2.4, so 3 na siya. 3.6. Asa karon ang critical sa beam shear. Sa punching, walay problema kay tuyok raman ka sa column imong buhaton na. No? So the same. Kung gyapon imong buhaton, hiwaon gyapon nimo siya around the column. Ana. Tapos i-drawing siya. Nga na drawing. So column dimension plus effective depth. Kaya ano man ang thickness? Ano ang effective depth? Sa critical section for punching, isa ra ka book pile imong makitaan. So ang imong shearing force na katong imong VU, PU, summation of forces vertical, PU minus RU. Punching stress, force over area, given ang stress. Nara, VU is PU minus RU. Substitute. Area, kaning area, 400 plus D times D. Tapos, upat ka buok, times 4. Plus covering, ano na yung effective depth. Nga nara. How about sa beam shear? Asa man ka ang beam shear? Delikado. Take note, kaning side is 3. Kaning side is 3.6. Asa may mong gamiton niya karon? Para di na kay ka magunaw na. Siya nga, duha na lang. Mag-analyze ko dire. Mag-analyze po ko dire. Tama. Duhaan na lang. Anong lisod-lisod pa magagunaw na. Pwede man na duhaon. No? Pero, nga ni may taba na. Dire. Kata dia. Kung asang gamay nga length, dito ng critical. Kay gamay man ang area mo gawas. No? So, gamay man ang imong line, cutting line. No? Ang length of the cutting line. Mas mubo. So, na dito ang critical. Kung diri ka mag-cut, 3.6 man. Mas dako siya. Mas taas pala siya. So, mas critical siya. No? Pero kung di ka sigurado, duha lang nga. Duha ni mo analyze. So, kaninga portion, pila ka buok files makita. Tulo. Wala na i-load sa ibabaw. Kaniman nga drawing akong kwaon. So, what is the shearing force? RU times 3. Utang ni mo na diya. Given ang allowable. Reduction factor. Area. Kaning area. This is 3 by the effective depth. 3,000 in millimeter. Plus covering na nakay total depth. Pero nga nara. Dali ara kayo, di ba? Ang thickness na nigawa sa punching sa beam shear 600. Ang thickness pod nga nigawa sa punching is 700. Oh, siya nga para sa man
Pag mag-analyze kag binding, asa man yung gamiton? 700 or 600? Asa may mo prevail ana nga thickness para maka-analyze tag binding? Of course, kato ng dako. No? So sa binding, asa may itong gamiton na ni sa binding? Kung diri ko mag-cutting para sa binding, dire at the face of the column, ano? Pila ka buok file na maka-develop ani nga moment? Tulo. O, di ba? Kung diri po ko mag-cutting, pila ka buok file na maka-develop ani nga moment? MU. Tulo gyapon. Mo man ay mutulak kaning tulo. Pero i-mention man sa problem about the x-axis. So diri ka mag-analyze about x. Pero kung wala niya i-mention, duha imong analysis kung asa ang critical, di ba? So about the x-axis man as mentioned in the problem. So diri kita sa cutting na horizontal with respect to our drawing. Diba? So kani siya is given mo na. Tapos given po na 1.8, so katunga 0.9. Minus na ito katunga sa column 0.2, 0.7 na lang. Na kay moment. R sub u times 0.7, tapos tulo na sila kabuo. So times 3. Number of bars ang kinahanglan. Simply reinforce. Nag-design ta na natay. Thickness katong dako. 600 o 700 manigawas katong dako. Tapos ES is rho BD. Na naman tayo moment, kuha na itong omega, rho Fy over Fc prime. Less than minimum ang nigawas nga rho. Ano na? Pag less than minimum ang mugawas nga rho, yung gamiton is katong minimum. Tangni mo diya. Number of bars. That is how the footing is analyzed. Okay na siya. Footing on piles yapon. Kaya lang, naay moment. Katungan niya, purely axial. So sa may mahitabo ko naay moment, na siya gihatag na factor. So, wala na problema kung pila yung load combination factor. Beam shear yapon, punching and moment. Pero naay axial o binding. No? So ang mahitabuan na, kanira, dili na equal ang reaction nila. Kung imo nin tawagon R1, R2, R3. And lain na nag-reaction ka na may moment. Kung wala ni, kaning reaction, magbahin lang sila sa load nga PU. Kaya na may moment. So sa may mahitabuan na, kani nga side sa pile, mas dako. Kaya ang moment ni mo naman. So what if i-ana na ang moment? Parehas lang. Dire na po ang dako, pero the result is the same. So, maraming diferensya kung naay moment. No? Mas mo ano lang, mas modako ang reaction sa isa ka side of the footing. Dili na sila equal. Kaya na may moment. So, ang napagkuha karon nga reaction, malay mo ang load, axial, PU, given man dead load, live load combination, moment, zero ang dead load, live load, so earthquake lang ka. So, saan na karon pagkuha sa reaction? Kung wala ng moment, ang imong reaction sa pile is reaction of the pile. Kung wala si moment, P over number of piles, no? Number of piles. Kung nanay moment, so magano na ka? Plus and minus moment, bending effect, MC over I. Kanara. MC over I raang madugang. Kanana may moment. So nanaman tayo P, natay moment, so the reaction of each pile. Kain lain. Reaction dari kaning line of pile R1, kaning sa to nga R2.
And then R3. Lain-lain na sila. So how much is R1? P, tara, number of piles, 5. Minus, kaya paano ang moment? So, yung girahon. So, gamay, minus MC over I. So, sa man ng C, distance from the neutral axis. No? Neutral axis mo ng line sa center of gravity. Asa mang center of gravity ani? No? Ang center of gravity ani nga group of piles. So, sa piles ka magtanaw. Asa may center sa 5. O dire, maniyang center of gravity. So, maniyang neutral axis. No, kaya moment ana man, paano ang moment? So man yung neutral axis. Kung ang moment dere, so man yung neutral axis. Okay? So, kanang C, distance from neutral axis to the pile analyzed, R1 man ta. So man ang 1, muna yung C. How about ang I? Moment of inertia. Mo yung I ani is ano lang, summation of area times square of the distance. You just consider the area of the pile to be unit area. So 1. Times kaninga pile 1. Distance to neutral axis 1. Squared. Nga nara. Kanipod 1. Squared. Kani 1. Same ang distance. So times 4 na siya. Pagkabuok nga 1 ang distance from neutral axis. Kani siya. Area 1. Sa may ang distance neutral axis. 0 squared. So, pila may value karon sa imong I? 4. That is how to get the moment of inertia. Dili moment of inertia sa footing. Moment of inertia sa group of pile. We're computing the reaction of the pile. 4. Kaya 4 na yan makita nimo. So, R1. R2. Ang R2, ang iyang CD 0. 0. Kaya wala mo siya distance yung neutral axis. 0. R3, ang imong C1 na pod. Pero ang MC over I plus. No? Kay due to PU, iyang i-compress si pile. Due to MU, i-compress po niya si pile. Amo na siya plus. So, mana na imong mga reaction of each pile. Pagka man sa reaction, balik na po ka sa pansing, beam shear, bending. So, sa ganitong pansing, maghiwa lang ka around the column. So, around R2. Column dimension plus effective depth. Ano mang effective depth? Ang pile under niya is R2. Kung kaninga pile, R2 ang reaction. So, force over area, reduction factor. Imong force, PU minus R2. Summation of forces vertical. Ang imong area kan is C plus D times D tapos pagkabuok. Reduction factor na nakay pansing shear stress. Dali ra kay, diba? Ang beam shear. O karon, beam shear ta. Asa man ta maghiwa sa beam shear? Duha man ang posible ana. Distance D from the face of the column. Naka-distance yan eh. Pansing na, beam shear na siya. Pwede po ko direct. Distance di gyapon. Asa man karon ang critical sa beam shear. Okay? Asa man dapit. Take note, kung direct ka mag-cut, ang imong pile R1 o R3. Kung direct ko, R3 and R3. Di ba mas dako ang R3 nga reaction tapos duha sila kabuok. Compare sa R1 o R3. So critical na siya. Mas dako man ang R3 plus R3 sa R1 plus R3. So direta sa vertical line. Cutting. So makita nimo R3 o R3. Balik na po ka. Force, shearing force aning area, R3 times 2. Summation of forces vertical. Area. Reduction factor. Ang area niya kan effective depth by compute man yung effective depth. No, kaya na naman tayo nakuha nga or given bang effective depth ano?
Given ang effective depth of the footing na nagyatag na siya. So, makuha na mo ang beam shear stress. Tapos ang ikatuluan is, what is the maximum moment? Bending stress, critical is either dire or dia dapita. Ang moment dire or moment dia. Pero again, ang makakusog moment dire kanimang duha, R3 ug R3. Kusog moment dire kanimang R1 ug R3. So mas critical kaning moment dito duha ka R3. Diya ang atong critical. Nga nara ang analysis sa footing. Okay? Nigawas na siya kaning footing on piles. Nigawas na siya last May 2022. Ayan ang pag-study of complicated na footing. Sensya na. Natrangkaso ko kay Bagyong Pai. No? So, para sa mo-take karong karong Sabado, Domingo na exam, no? Kanara ang study ng ginagmay ra. Ayaw pag-study og lisod. No? Kay basic ra na siya ang structural nga mugawas. No? Okay? So, katong mo take karong Saturday, Sunday, good luck sa exam. So, katong dili pa mo take, napatay mga additional lectures na buhaton. No? Paghuman na lang sa exam. Paghuman na lang sa exam. Magdugang pa ko o lecture. So, for the meantime, tama lang sa dire ang atong lecture, no? Para atong mo take sa karong Sabado, Domingo, napay time nga maginahinay o study. Katong mo take karong sa Saturday, Sunday, kalingaw lang silip sa Google Drive. Nako lang ko pang post ng mga ginagmay. No? Basin makatabang sa imo. Okay? So, daghang salamat. See you next week. No? Next week na ko mag-lecture o usap para sa katong dili mo take karong Sabado o Domingo. Okay? Bye-bye. Recording stopped.